Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tungkol pa rin po dun sa nangyaring hearing po ng TUADCOM. So, kasi marami nagsasabi nga 'di ba na nakapuntos daw yung Quadcom, pati na rin po yung mga detractor ni Pangulong Duterte na against dun sa kanyang war on drugs. So, feeling nila malaking puntos yung nakuha nila tungkol dun sa nangyaring Quadcom hearing dahil kumbaga parang paulit-ulit na inaamin ni Pangulong Duterte yung mga sinasabi nga nila 'di ba yung I take full legal responsibility, may pinatay daw, may itinumba raw si Pangulong Duterte. So marami siyang mga sinasabi nilang mga revelation, mga pag-amin daw. Kaya feeling po ng mga taga-TUADCOM, ng mga human rights advocates kuno, pati mga detractor, ano na kumbaga puwede nang gamitin 'yun para maipakulong si Pangulong Duterte. So, sinasabi naman din ng mga nakapaligid na abogado at mga supporter ni Pangulong Duterte at kabilang na rin po tayo do'n sa naniniwala na hindi puwedeng magamit yung mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte kahit na yung pag-take niya ng full responsibility, hindi yun magagamit kay Pangulong Duterte para siya ay mapakulong. So, para magkaroon tayo ng kumbaga ng pagbabasihan kung tama ba yung opinyon natin at tama yung opinyon po ng mga supporter ni Pangulong Duterte, kumuha tayo ng isang lawyer na non-political. So, magnu-neutral siya para at least malaman natin kung mayroon bang posibilidad na makulong nga si Pangulong Duterte base dun sa mga pahayag niya, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga pag-amin niya daw na meron siyang pinatay, yung pag-uudyok niya na palabanin yung mga kriminal para matapos na yung laban. So, dito ang pag-uusapan natin dito ay yung mga appointee po ni Pangulong Bongbong Marcos na segunda, yun, basta nagse-second demotion, nabubulol tuloy tayo. Nagse-second demotion dun sa mga opinion po natin. So maliban dun sa neutral na abogado, non-political, itong mga appointee ni Pangulong Duterte, I mean ni Pangulong Bongbong Marcos, sumasang-ayon sa opinion natin na hindi pwedeng magamit yung mga sinabi ni Pangulong Duterte para siya'y makulong. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to. Pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka puwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to para malaman din natin sino-sino ba yung mga appointee po ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito yung mga hindi 'to, hindi 'to mga sabihin nating mabibigat na posisyon yung hawak. Ito yung mga talagang critical yung kanilang posisyon pagdating dito sa kaso ni Pangulong Duterte. Kaya napaka-importante ng mga kanilang mga opinyon para patunayan or segundahan yung ating opinyon tungkol sa hindi makukulong si Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin 'to. Nasabi ko na ba? Kung ulit na lang natin, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot na lang po muna. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay. Yan, natandaan nyo huwes to, dating judge. Ngayon, NBI director.
siya mismo sinasabi niya hindi pwede magamit yun. So ito, appointee po to ni Pangulong Bongbong Marcos. NBI under to ng DOJ. So malino na malino sa sinabi niya na kung walang complainant na magpa-file ng kaso kay Pangulong Duterte, walang mangyayari. 'Di ba? So ituloy natin para mas maano pa tayo, maging maganda pa yung usapan natin. Ituloy natin. Pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing. Eh kung may magka-come out sa kanila na openly file a complaint, then we will investigate. Eh kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Tingnan nyo base na rin sa kanya. Kung walang complainant, paano sila mag-iimbestiga? Yan ngayon sinasabi natin, di ba, na kahit pa, gaya na rin sinabi nyo ng una, kahit na magsisigaw siya dyan na merong siyang pinatay, kung wala namang magreklamo, walang mangyayari. At the same time, yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, hindi naman identified. Hindi naman, kumbaga, hindi nga natin masasabi kung totoong merong siyang pinatay. Baka nga pambablap lang yung ginagawa ni Pangulong Duterte. So, hindi talaga siya may establish na ginawa talaga ni Pangulong Duterte yung krimen na yon. Kaya nga napakalabo nung sinasabi nila na dahil doon sa mga sinabi ni Pangulong Duterte na may inamin siyang pinatay, yung pag-amin niya na yung pag-take ng full responsibility, yung pag-urge niya na sa mga kriminal na lumaban, lahat yun hindi pwedeng magamit bilang ebidensya sa korte. Kaya nga yung sinasabi nga natin dito na ito lahat propaganda lang talaga. Ginagamit lang nitong mga human rights advocates kuno ng mga detractor ni Pangulong Duterte, itong mga biktima di umano ng EJK. Ginagamit lang yan para makakuha sila ng simpatya. Ginagamit lang yung mga yan para sila ay makakuha ng, kumbaga, sumikat yung pangalan nila dahil may mga may mga political ambition yung mga yan. Lalong-lalo na yung nagbaabogado sa ICC, si Attorney Contis ba yung Conti, na yun nabuko yun. Binuko ni Representative Cardema ng Duterte Youth Party List na yun pala tatakbo bilang kongresista under Akbayan Party List. Kaya siya maingay na sumasama or nagbabalita, kumbaga, nagpipiling spokesperson ng ICC dahil gusto nila na makilala yung pangalan niya dahil gusto nilang ipasok to bilang representative ng Akbayan Party List. So wala talaga silang intensyon, hindi talaga nila yung para tulungan yung mga biktima di umano ng EJK nila, yung mga pinalalabas nilang mga biktima. Hindi yan hindi nila main purpose yung matulungan talaga yan. Ginagamit lang nila yan para sa kanilang sariling personal na agenda, para sa kanilang mga ambisyon. Kaya nga 'di ba until now hindi pa sila nagpa-file ng kaso. Kasi pag nag-file ng kaso 'yan, pipigilan na sila o malalaman din, malamang may magsasabi na diyan sa Tuwadcom na hindi natin pwedeng pag-usapan yung kaso tungkol sa EJK, tungkol kay Pangulong Duterte kasi nakasampa na yung kaso, masasubjudice sila diyan. So, hindi na pwedeng pag-usapan. So, mapuputol na yung propaganda nila tungkol kay Pangulong Duterte. Kaya nga hanggang ngayon, isipin nyo to walang nagtatanong tungkol sa kung ano nangyari sa kaso na isinampa nila sa mga pulis. Bakit? Kasi nasa korte na Dinidinig na yung kaso. So, hindi nila pwede pag-usapan kasi masasubjudice sila. Yung kay Kian De Los Santos, kaya naisasama nila yan kasi tapos na i-hearing yan. Nasentensyahan na yung mga pulis na
lumabag or umabuso, lahat yan nakakulong na. So tapos ng i-hearing yan, may verdict na yan, guilty sila. Kaya pwede nilang pag-usapan. Pero maliban sa kay Kian De Los Santos, yung ibang kaso, hindi nila mapag-usap-usapan, hindi nila mai-discuss diyan kasi nga nasa korte. So napipigilan yung pag-ano nila, yung propaganda nila laban sa mga pulis kasi nga nakasampa na yung kaso. Kaya nga dito hindi niyo mapapansin, si Pangulong Duterte na yung nagsasabi, i-file niyo na yung kaso sa korte, 'di ba? Para matapos na. Ngayon, kaya hindi nila pina-file yan kasi once na i-file nila yan, whether mabigyan ng probable cause yan o hindi, mapuputol yung propaganda nila. Siyempre, kapag halimbawa, doon pa lang sa fiscal level, i-dismiss yan, tapos na. Kahit na payagan pa silang magpropaganda na yan, sasabihin lang ng mga nila Pangulong Duterte, tapos na yan, dinismiss na yan. So, invalid na kahit mag-iingay kayo dyan, meron na kaming panabla dyan, ito, dinismiss ng korte yan. So, baliwala. Kumbaga dito, magpapagod lang sila na walang epekto yung propaganda nila. Ngayon, halimbawa naman, isinampa talaga nila yung kaso. Nabigyan ng probable cause. So, i-hearing na yan. So, pag yun, nabigyan ng probable cause, hindi na pwedeng pag-usapan yan. So, mapuputol na yung kanilang propaganda. So, ano na kumbaga, tapos na yung hearing ng Tuadcom na yan. So, hindi na nila, ano yan, hindi na nila magagamit yan para sa siraan yung mga Duterte. Eh, paano kung halimbawa, kasi talaga, ang habol talaga nila, hustisya, di ba? Hustisya. So, ibibigay nila yung mga nakalap nilang ebidensya. Ngayon, kung yung mga ebidensya nila ay yung gagamitin nila, yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, at pakikinggan natin yung opinion ng itong retired judge na to, na ngayon NBI director, yung naging opinion ng isang abogadong neutral, pati yung mga abogadong nakadikit kay Pangulong Duterte na walang mangyayari sa kaso. So, ang ending din nung isasampang kaso nila, kahit nabibigyan ng probable cause yan, malaki yung chance ma-dismiss. So, masasayang talaga lahat ng kanilang pinaghirapan doon sa propaganda nila. Kaya nga ang ginawa nila, 'di ba, sa ICC nila isinampa yung kaso. Ngayon, hindi natin maintindihan din kung bakit sa ICC sila tumakbo. Pwedeng kasama rin yun sa propaganda nila. Kasi nga naman kung sa ICC, kumbaga alam naman nila na sa ICC si Pangulong Duterte mainit, 'di ba? Kasi very naman si Pangulong Duterte, 'di ba? Nasabi nga niya na ayaw niya sa mga puti, sa mga foreigner na judge kasi kumbaga merong negative na sinabi si Pangulong Duterte tungkol sa ICC. Ngayon itong ICC naman, kung iisipin mo, lahat naman yan, kumbaga meron silang requirements na kailangang masunod para imbestigahan ng ICC. So number 1 dyan, ang ICC pumapasok, base sa pagkakaalam natin ang ICC pumapasok yan kapag ang isang bansa hindi na gumagana yung kanilang justice system. So kailangan mo nang patunayan ng mga petitioner, lalo na si Trillanes, itong si Conti, itong sila Colmenares, kailangan mo na nilang patunayan na yung justice system ng Pilipinas patay na. So, paano mangyayari nilang mapapatunayan yun kung sila de Lima nakalaya? 'Di ba? Doon pa lang medyo medyo tagilid na kagad yung mga sinasabi nila. Kaya feeling ko yung ICC nga parang napipilitan na lang dahil nakukulitan dito, parang pinupersa na lang nito nila Trillanes, yung ICC, na gumawa ng hakbang. Kasi kung matatandaan ninyo, 'di ba, nagsampa nga si Trillanes, siya yung kauna-unahan nagsampa ng kaso sa ICC. Sinasabi niya nung nakaraang buwan, June or July daw, lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte.
So natapos na yung June and July, nga kain bubog. Tapos nagsalita si retired Judge Carpio, di ba? Sabi niya, September daw lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. So natapos uli yung September, nga kain bubog. So walang nilabas na warrant of arrest. Tapos eto nagsalita si Colmenares para medyo safe. Ang sabi niya, before the end of this year, posible na raw lumabas yung warrant of arrest at mukhang si Pangulong Duterte daw yung kauna-unahang Asian na mahatulan daw ng guilty ng ICC. So yan po yung titingnan natin kung yan pa talagang mangyayari. So nasa third week third week na ng November tayo ngayon. So papasok na yung December. So titingnan natin kung maglalabas ng warrant of arrest. Pero may naroon akong napanood na interview ni Trillanes. Sinabi niya, nadulas siya na ngayon pa lang daw magsisimulang mag-imbestiga yung ICC. So kung ngayon pa lang sila mag-iimbestiga, malabong matapos yung investigation nila hanggang matapos itong taon na to. Siyempre hindi naman ganun kadali mag-imbestiga. Siyempre kailangan mo munang salain lahat ng mga ebidensyang ipipresenta nung nagrereklamo. Ang problema, yung inirereklamo nila walang ipapasang mga affidavit ng counter affidavit, di ba? Kasi siyempre korte pa rin naman yan, kailangan nilang pasagutin yung inaakusahan. Maliban doon sa nag-aakusa, affidavit na nag-aakusa, kailangan din may counter affidavit yung inaakusahan. So paano maglalabas ng warrant of arrest ang ICC kung walang pagbabasihan tungkol doon sa akusasyon ng mga nag-aakusa. So medyo clueless sila. Pangalawa, kung yung requirements ba nung sinasabi natin kung ang justice system ba ng Pilipinas gumagana pa ba o hindi, kung hindi naman mapapatunayan ng mga nag-aakusa, so bakit kailangan pang kumilos yung ICC? Pangatlo, nag-withdraw na si Pangulong Duterte diyan, so wala nang jurisdiction yung ICC pagdating sa Pilipinas. Kaya medyo sa pananaw natin, base na rin sa mga sinasabi nitong mga napapanood natin, base na rin dito sa appointee to ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi natin pwedeng sabihin na bias to. Pwedeng sabihin natin bias, sige, bias. Pero bakit pumapabor yung opinion niya dito sa kila Pangulong Duterte? Kaya nga medyo palagay natin, medyo malabo. Malabong-malabo yung sinasabi nila tungkol sa ICC. Kasi hindi pwedeng manghimasok ang ICC kahit na daanin pa sa Interpol. Kasi sasagasaan yung ating saligang batas, which is yung pinaka-fundamental ng pamahalaan natin, ng gobyerno natin. Wala tayong batas patungkol dun sa kung ang ICC or yung Interpol maglalabas ng warrant of arrest. Medyo komplikado pa. So kailangan pa yung busisiin ng mga mambabatas pati ng Korte Suprema. Kaya medyo masalamuot pa yung usapin na yan. Kaya malabong-malabo pa sa sabaw ng pusit. Para sa akin malabo pa sa sabaw ng pusit na na may issuean ng warrant of arrest si Pangulong Duterte. So itong si Lucas Bersamin, ito ay executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Parehas din siya ng pananaw doon sa sinabi ni retired judge ni Santiago, ni NBI director. Parehas sila ng pananaw tungkol doon sa sinasabing yung mga pag-amin daw ni Pangulong Duterte magagamit daw na ebidensya para makulong si Pangulong Duterte. So ito, pakinggan po natin siya. Bersamin na dating punong maestrado ng Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or does not say.
I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. So yun, ito hindi po to basta-bastang judge ha. Ito ay dating judge po ng Supreme Court. So nanggaling na mismo sa kanya, appointee po ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi daw pwedeng gamitin yung mga sa kanyang personal na opinion na judge na to ng Supreme Court, appointee ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi daw pwedeng gamitin yung mga sinabi ni Pangulong Duterte para siya makulong. So doon pala makikita natin talagang propaganda lang talaga. Lahat ng mga nangyayari ngayon sa mga Duterte is part lang po ng propaganda ng mga detractor, ng mga human rights advocates kuno. Ginagaya nila yung estilo ng mga NPA. Kasi ang mga NPA hindi naman hindi importante sa kanila kung totoo o hindi yung mga sinasabi nila. Ang importante, mailabas lang nila, palabasin lang nila, siraan lang nila yung target nila. Tulad 'di ba sa gobyerno, sila yung gumagawa ng mga dahilan para hindi makapagbigay ng serbisyo ang gobyerno sa mga liblib na lugar. 'Di ba, andiyan yung sinisira nila yung mga heavy equipment na ginagamit para makapagkonstruksyon, makapaggawa ng mga kalsada. Sinisira yung mga sinusunog yung mga eskwelahan na pinapatayo ng gobyerno. Tapos, yan yung ipamamalita nila sa mga mahihirap na kababayan natin. Sasabihin, tingnan nyo, ang gobyerno ng Pilipinas ay wala talagang plano kayong tulungan. Hindi kayo binibigyan ng importansya. So, binibrainwash nila. Yun ay itatanim nila sa utak ng mga mahihirap nating kababayan na hindi, unfortunately talaga, hindi talaga nabibigyan ng totoong serbisyo. Gawa nga ng parte ng kanilang advokasya talaga na huwag papasukin yung gobyerno para ipamuka yung gobyerno masama. Nagiging masama lang kasi ang gobyerno dahil sa mga kawatan, sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Kaya sumasama yung tingin sa gobyerno. Yun yung sinasakyan ng mga NPA. So same thing na nangyayari rito ngayon. Pinasasama nila itong mga human rights advocates kuno, mga detractor ni Pangulong Duterte. Gusto nila yung image ng mga Duterte ay mga masasama, mamamatay tao, protector ng mga durugista, protector ng mga drug lord. Yan yung gusto nilang palabasin. Pero may isang punto diyan na hindi nila namamalayan, napuntusan sila ni Pangulong Duterte. Ano yun? Ito yung gustong-gustong lumabas, i-portray na si Pangulong Duterte isang mamamatay tao. Hindi nila nagigets na ang sambayanang Pilipino gusto yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Ano ba yung mga gusto ng mga kababayan natin na marinig kay Pangulong Duterte? Papatayin ko yung mga kriminal. Patatabain ko yung mga isda sa Manila Bay. Huling Pasko nyo na yan pag hindi kayo tumigil. Yan yung gustong-gusto ng mga kababayan natin. Yan yung gustong-gusto ni Pangulong Duterte na parang tinulungan pa ng Tuwadcom, ng mga detractor ni Pangulong Duterte na ipakalat yung kanyang image bilang tagataob ng mga kriminal. Yan yung kumbaga, hindi lang si Pangulong Duterte yung nakikinabang tungkol diyan sa pinamumukha nila na si Pangulong Duterte ay isang mamamatay tao. Even si Vice President Sara Duterte, si Baste, si Pulong, nakikinabang din diyan. Kasi yan yung talagang hinahanap ng mga Pilipino. Kasi talagang naramdaman ng mga Pilipino nung panahon ni Pangulong Duterte, nung kanyang war on drugs, naging safe ang ating mga kababayan na umuwi ng gabi, tuwing dadaan sa mga masusukal na kalsada, iskinita, nawala yung mga adik, yung mga kapasaway na kriminal na yan, nawala.
Kaya gustong-gusto nila yung mga pronouncement ni Pangulong Duterte. Kaya nga nanalo siyang bilang presidente, 'di ba? Kung ayaw ng Pilipino yung ginagawa ni Pangulong Duterte, hindi siya mananalo kasi yan yung naging battle cry niya. Umpisa pa lang ng kanyang pangangampanya, yan na yung sinabi niya. Napapatayin niya yung mga kriminal, yung mga durugista na yun, mga drug lord na yan. At ginawa naman talaga ni Pangulong Duterte. Kaya nga hindi siya nagsasawang paulit-ulitin yung sinasabi niya at nakikita niya na talagang tinutulungan siya ng Tuadcom na ipakalat na siya ay talagang tirador ng mga kriminal. Kaya nga akala rito ng mga taga-Tuadcom na sila yung nakapuntos. Hindi. Mas lalo pa talagang lumakas pa yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Kasi 'di ba ilang beses niya inulit na sabi nga niya, kung di ako nagkakamali yata sa Senado niya sinabi na kung bibigyan pa siya ng pagkakataon na bumalik, itutuloy niya, ita-times 2 pa niya yung mga natumbang kriminal. So, ganun karami yung kriminal sa Pilipinas. Sa kanya kasi real talk eh. Isipin mo, kung lahat ng kriminal na yan, dadalhin mo sa kulungan, ang mamumblema dyan, gobyerno. Ang mamumblema dyan, yung sambayan ng Pilipino rin. Bakit? Kasi, pakakainin pa ng gobyerno yan pag nakulong yan. Di ba? Pag yan nakalaya, babalik sa kalsada yan, mamimirwisyo uli. So, yung mga kababayan natin, yung mapiperwisyo uli. Paano kung yan dahil nga sasabi ni Pangulong Duterte, udyukan yung lumaban para matapos na. So, yung sinasabi ni Pangulong Duterte, real talk yun. Yun yung estilo niya para mabawasan yung sakit ng ulo ng gobyerno at ng mga natin ng mga lugar natin. Kaya nga 'di ba nabawasan yung mga durugista, yung mga kriminal dahil nga tumaba na sila. Nagsitabaan na sila sa Manila Bay. At nagustuhan ng mamamayang Pilipino 'yun. Kaya nga hindi naiintindihan ng mga Tuadcom na mas lalo pa nilang pinasikat si Pangulong Duterte at mas lalo pang nagmukhang eng-eng ng mga walang utak itong mga mambabatas na laging pinalalabas na si Pangulong Duterte ay masamang tao, 'di ba? So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.